Ano ang exegesis at bakit po ito importante? Pag-usapan po natin sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Na yung devotion po natin ay isa sa mga importanteng devotions po natin this year. Ito po ay tinatawag nating exegesis. Exegesis is the process of carefully interpreting a passage of Scripture to understand its original meaning. Pag sinabi po natin exegesis, ito po yung paraan ng pag-i-interpret ng Biblia na inuunawa talaga natin ano yung kahulugan ng mga talata sa Biblia na may a-apply natin sa kasalukuyan. So it seeks to discover what the text meant to its first readers using context, language, and culture. This is different from eisegesis, which reads one's own ideas into the text. A good exegete honors God by letting the Bible speak for itself. True understanding leads to faithful living. So, pag-usapan po natin ng maigi. Again, pag exegesis po, ibig sabihin po niyan, literally, ay ek means out of, yung hegestai means to lead. So, basically, pag sinabi natin exegesis, kinukuha mo yung mga kahulugan mula sa Biblia mismo. Kung ano ba talaga tinuturo ng Biblia, ano ba talaga sinasabi ng Biblia. Now, sabi po rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ang ano po nito, nung unang panahon, may kinalaman po ito sa yung pag may nilalagari ka, kailangan diretsong-diretso. Bawa, isa kang stone cutter, pinuputol mo yung bato. Dapat precise. Yun po yung ibig sabihin nun, with precision. Kaya pag translate mo yan sa panahon natin ngayon, parang surgical precision. Yung mga surgeons, hindi pwedeng mali yung pag-cut nila. Talagang surgically precise. Tama-tama kasi magdudugo, may tamaang ugat, di ba? Magdudugo yun, ang hirap sara nun. Parang surgical precision yung ibig sabihin po nito. Ibig sabihin, pag nag-i-interpret ka ng Bible, dapat merong precision, talagang inuunawa mong mabuti. Iniingatan mo, maingat na maingat ka sa pag-i-interpret ng Bible. So yan po ang payo, utos ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat ginagawa rin natin ngayon. So ito po yung teaching natin ngayong araw. Exegesis guards us against eisegesis. Ano po bang pinagkaiba ng exegesis at eisegesis? Yung exegesis, ito po yung dapat natin ginagawa. Yung eisegesis, ito po yung dapat hindi natin ginagawa. Ano pong pinagkaiba? Let me illustrate this way. Ito po yung Bible. Ang Biblia po, meron niyang sariling katuruan. Okay? Meron niyang sariling tinuturo. Kapag exegesis po, ibig sabihin, kinukuha mo yung katuruan, kinukuha mo yung sinasabi ng Biblia, tapos, pinapaliwanag mo, ibig sabihin, yung katuruan kinukuha mo, tapos yun yung pinaniniwalaan mo, at yun yung isa sa buhay mo. Kaya dapat tama yung pagkuha mo to lead out of the Bible. Inilalabas mo mula sa Biblia kung ano tinuturo talaga ng Biblia. Yun po yung exegesis. Now, yung eisegesis naman, ito yung nasa isip mo, opinion mo, mga personal na siguro kung ano man naglalaro sa emotion natin minsan, yun yung nilalagay natin sa Bible, na akala natin yun yung tinuturo ng Bible, tas yun yung pinaniniwalaan natin, yun yung isinasa buhay natin. Yun po yung mali. Pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin pinapasok yung sarili nating pakahulugan sa Bible. Sa halip, kinukuha natin yung sariling pakahulugan ng Biblia, yun ang pinaniniwalaan natin at yun ang isinasabuhay natin. Let me illustrate. Alam niyo po sa mga mag-asawa, no? Kaya laging nag-aaway yung mga mag-asawa kasi eisegesis yung ina-apply nila. Bakit? Halimbawa, sinabi ni Mr., umuwi si Mr., sabi niya, pagod ako. Minsan, ine-interpret ng asawang babae na, di mo na ako mahal, wala ka ng time sa akin. Ang dami-dami ng interpretation agad. Pero ang sinasabi naman ng Mr., simple lang, pagod lang ako, I want to rest. Pag nakapahinga na ako, maglambingan na ulit tayo, di ba? Pero si Mrs. minsan ang interpretation,
Ngayon ka na nga lang dumating, masyado kang workaholic, wala ka ng time sa akin, hindi mo na ako mahal, etc. etc. ACGCs. Binibigyan mo ng pakahulugan yung sinabi ng mister mo na hindi naman yun ang pakahulugan ng mister. Ganon din naman sa mga asawang babae. Minsan, pag sinabi ng asawa ng babae, o sige, lumabas ka, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Si mister naman, ang interpretation, permission. Parang, okay, pwede na pala lahat, pwede ko nang gawin, lalabas ako at gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Pag yun ang interpretation mo, ACGCs yun kasi hindi naman yun talaga yung pakahulugan niya. Ang pakahulugan niya, frustrated ako, huwag kang lumabas at huwag mong gawin lahat ng mga gusto mong gawin. Magstay ka lang sa bahay. I need your attention. Yun po yung... Kaya kapag binibigyan natin ng sarili nating pakahulugan at interpretasyon yung sinasabi ng asawa natin, doon nagkakaroon ng maraming away. ACGCs po ang tawag doon. Pero kapag inuunawa mo yung sinasabi niya, ano pa yung pakahulugan mo doon sa sinabi mo? Yun ay exegesis. Kinukuha mo yung kahulugan niya, tapos yun yung pinaniniwalaan mo. Yun yung basihan mo ng desisyon mo. Ganun din po sa Bible. Exegesis, hindi po natin nilalagay yung sarili nating interpretasyon sa Bible at sarili nating pakahulugan at yun yung paniniwalaan natin. Pangalawa po, exegesis guides us to what the Bible teaches. Pag tama yung exegesis natin, ito kasi yung paraan ng pag-aaral na inuunawa mo sino nagsulat, sino sinulatan sa Bible. Halimbawa, Corinthians yan. O si Paul yung nagsulat, yung mga taga-Corinto yung sinulatan. Pag Timothy yan, si Paul lang nagsulat, si Timothy yung sinulatan, may usapan sila. Okay, may pinag-usapan sila. So, kailangan mo unawaan sino nagsulat, sino sinulatan, anong konteksto, anong nangyayari, anong problema nila, o ano yung sinusolve nila, ano yung intention ni Paul, bakit niya sinulat yon kay Timoteo. So, kapag alam natin yung mga bagay na yon, alam natin yung kultura, alam natin yung nangyayari sa panahon na yon, ginagabayan tayo nito nung exegesis natin para malaman natin ano ba talagang tinuturo ng Biblia. Ngayon, kapag ikaw bumuklat ka, bawa Titus, binuklat mo, o kaya Book of Revelation, yan mahirap-hirap, no? Pag buklat mo Book of Revelation, may binasa ka diyang isang talata, in-apply mo na agad sa panahon natin ngayon, mapupuno ka ng takot at pangamba. Mali eh. Kailangan nanawaan mo muna, sino nagsulat? Sino sinulatan ng Book of Revelation? Paano nila naintindihan yun? Ano yung nangyayari ng panahon na yun? So yung exegesis, ginagabayan po tayo nito para malaman natin ano ba talagang nangyayari sa Bible? Ano yung pinag-uusapan nila doon? At malalaman natin ano ba talagang tinuturo ng Biblia. Hindi tayong pagbasa natin ng isang usapan sa Biblia, usapan ni Jesus Christ yung mga disciple, bigla na lang tatalon tayo sa panahon natin ngayon at sasabihin natin, ito sinabi ni Kristo sa akin. Wait! Hindi tayo yung kausap ni Jesus. Ang kausap ni Jesus yung mga disciples niya. Unawain muna natin yung usapan nila. And number 3, exegesis leads us to right teaching and right application. So kapag inaral natin yung Biblia, inalam natin yung kultura niyan, may internet naman tayo, do? Chat GPT nyo lang. Kailangan lang talaga natin maging careful sa pagre-research. No? Kasi minsan chat GPT mali-mali rin eh. Pero mariresearch naman natin online yung kultura, ano nangyayari sa mga panahon nila, etc. etc. Parte yun ng exegesis. Now, mamaya po, maggagawa po ako ng separate video paano mag-exegete ng talata. No? Meron ng 7 simple ways to exegete. So, exegesis leads us to right teaching. Pag tama yung pag-aaral natin ng Biblia, makukuha natin yung tamang katuruan. Mula sa tamang katuruan, magkakaroon tayo ng tamang pamumuhay. Kaya napakalaga po ng exegesis. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, ganun lagi. Inisip natin, sino nagsulat nito, sino sinulatan, anong tinuturo nito, doon sa original na mga bumasa, at paano natin ito maiswa sa buhay sa panahon natin ngayon. Study the Word prayerfully. Yung Biblia po mga kapatid, ultimately, ang author ng Biblia ay ang Diyos. Ang Santong Espiritu ang nag-udyok sa mga propeta, sa mga apostol, kung ano yung isusulat nila. At yan po ang naging Biblia natin ngayon. So ultimately, yes, totoo na si Apostol Paul nagsulat ng pinakamaraming mga sulat sa New Testament. Pero ang author, ultimate author niyan ay ang Diyos, ang banal na Espiritu na gumamit kay Apostol Pablo. Kaya ngayon tayo na bumabasa ng Biblia, let's say Jeremiah, binabasa natin. Isipin natin yung Santong Espiritu ang nag-udyok kay Jeremiah na isulat yung Book of Jeremiah at sa Santong Espiritu din tayo hihingi ng tulong para maunawaan natin yung sinasabi ng Biblia.
So, we study the Word, the Bible, prayerfully. Humingi tayo ng gabay, Lord, tulungan niyo po akong maintindihan ang sinasabi ng mga talatang binabasa ko. So, that's number 1. Number 2 po, seek to understand Scripture exegetically. Uunawain natin yung Biblia. Ano ba talagang sinasabi nito? Ano ba yung katuruan out of the Bible? Papunta sa akin. Hindi yung nasa isip ko ipapasok ko sa Bible. Okay? Exegetically. Now, paano po natin gagawin yon? Mga kapatid, pag nagbabasa po tayo ng Bible, hindi po yan, bubuklat tayo ng ganito. Pag buklat mo, isang verse, pagbasa mo na isang verse, yun na yun. Hindi natin maintindihan yung Bible pag ganun. One of the ways to understand the Bible, pag may binasa ang verse 5, babasahin mo yung verse 1 to 4. Tapos babasahin mo yung 6 to 10. Babasahin mo yung nauna at saka mga sumusunod. Bakit? Kasi doon mauunawaan natin yung konteksto. Anong nangyayari doon sa mga talata na yon? Para pong sa pag-uusap. Pag mayroon ka lang narinig na I love you, sinabi nung isa doon sa kausap niya, I love you. Ang daming interpretation nun. Mag-asawa ba sila? Magkaibigan? Magkapwa mananampalataya? I love you with the love of the Lord? Maraming interpretation eh. Para ma-interpret mo ng tama yun, kailangan maunawaan mo sino yung nagsasalita, sino yung kausap. Pag naunawaan mo na asawa yung kausap, may interpretation ka na asawa niya yun. Pag anak yung kausap, I love you, anak niya, may interpret mo ng tama. Pero kapag hindi mo alam sino yung kinakausap at ano yung konteksto, ano yung pinag-uusapan, magugulo yung interpretation mo. Kaya napakalaga na pag meron kang nabasa isang line, I love you, alam mo yung nasa unahan, alam mo yung nasa dulo. Alam mo yung buong conversation para ma-interpret mo ng tama. Yan po yung isa sa mga paraan para maunawaan yung Biblia exegetically. Kaya po pag magde-devotion kayo, wag isang verse lang, no? Tingnan niyo yung kabuuan ng mga talata. Number 3, submit your opinions to God's truth. Mga kapatid, tayo po lahat meron tayong kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang paniniwala. Wag po nating ipilit sa Biblia yung sarili nating opinion o mga natutunan dati in the past. Kapag po nag-aral tayo ng Biblia at sinabi po may tinuro yung Biblia, let's say ako, dati akala ko yung mundo hopeless. Nung inaral ko yung Biblia, punong-puno pala ng pag-asa yung mundo na magkakaroon ng restoration. Yung mga bansa maayos, yung bansang Pilipinas hindi papangit ng papangit yan. Paganda ng paganda yan. Yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo lalaganap dito sa bansang Pilipinas. Unstoppable yung gospel ni Jesus. Nung naunawaan ko yun, teka. Yung mga opinion ko pala dati, kailangan kong ipasakop doon sa tunay na sinasabi ng Biblia na inaayos ng Diyos yung mundo. Yung bansang Pilipinas ay aayos ng Diyos to sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So, pag meron akong natutunan sa Biblia, exegetically, lahat ng mga opinion ko lang yung kailangan ipasakop ko yun sa tunay na sinasabi ng Biblia. So, submit your opinions to God's truth. Huwag na nating ipagpilitan pa na pabulok ng pabulok yung mundo, yung Pilipinas pabulok ng pabulok, walang mangyayari sa politika, sa husgado, sa senado, sa mga businesses, sa kalikasan ng Pilipinas. Wala na yan. Ano na yan? Pabulok ng pabulok na yan, pasama yan. Hopeless na yan. Gawin na lang natin mag-evangelize. No? Minsan ganun kasi yung mindset. Kaya, right teaching leads to right application. Pag tama yung pag-aunawa ng Biblia, tama din yung application mo. So, napakalaga ng mga opinions natin, pananaw natin, ipasakop natin kung ano ba talaga sinasabi ng Biblia. Kasi kung hindi natin gagawin yon, yung ilalagay natin sa Biblia, puro opinion, kuro-kuro, haka-haka lang. At yan po yung delikado sa ating buhay pananampalataya. Now, para po sa ating discussion, why is it dangerous to interpret the Bible based on our feelings or personal opinions rather than doing proper exegesis? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at gagawa po ako ng separate video about what are the 7 simple steps of exegesis. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father God, thank you for the gift of your word. Help me to approach it with a heart ready to learn and a mind that seeks truth. Teach me to study the Bible carefully, not twisting its meaning, but seeking to understand what you have truly said. Protect me from error, pride, and shallow interpretation. Give me the discipline to dig deep
and the humility to submit to your word. May your truth transform the way I live, love, and lead. Train me to be faithful student of your scriptures. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Gusto po magpasalamat kay Ma'am Jenna. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jenna, sa inyong suporta. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. At sa mga may birthday po ngayon, gusto kong batiin unang-una si Steven. Happy birthday sa iyo, pamangkin. And kay Maria Teresa Monterrey, nakikigalak po kami sa inyong birthday. Happy birthday po. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.